오늘 하나님의 말씀은 사도행전 19장 1절에서 7절 말씀. 사도행전 19장 1절에서 7절 말씀. 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐? Nang sumampalataya ka ba, tinanggap mo ba ang banal ng Espiritu? 어떤 사람이 거리에서 호두 과자를 사모하는데 그 안에 호두가 하나도 들어있지 않은 것입니다. Bilang isang paliwanag, isipin ko na may isang customer na bumili ng walnut pastry mula sa isang tendero sa kalye. Subalit natuklasan niya na walang laman yung walnut na sa loob. 그래서 따졌더니 호두 과자 장사하는 말이 가짜입니다. 붕어빵에 붕어가 들어있는 거 봤어? 그래서 아무 말도 못했다고 합니다. Sa pagreklamo ng customer, pagmamalaki sinabi ng tendero ng pastry na may nakita siyang isda sa loob ng pastry na hugis isda. Umalis ang customer na hindi makapagsalita. 그렇습니다. 붕어빵 속에 붕어가 없어서 붕어빵이라고 부르고 국화빵 속에 국화가 없어서 국화빵이라고 부릅니다. 호두과자 속에 호두가 없어서 호두과자라고 부릅니다. Tulad ng isang pastry na hugis isda na maaaring tawagin pastry kahit walang namang isda sa loob. O isang pastry na hugis chrysanthemum na walang chrysanthemum o isang pastry na may walnut na walang walnut, maaari pa rin tawagin itong pastry. 그런데 로마서 8장 9절에 누구든지 그리스도 영이 없는 사람은 그리스도의 사람이 아니라고 합니다. 예수 그리스도의 영이 성령이 없는 사람이 진정한 크리스천이 될 수 있을까요? Gayunpaman, sa Roma chapter 8 verse 9, ito ay nagsasaad na ang sino mang walang Espiritu ni Kristo ay hindi na umungkol kay Kristo. Maaari ba maging tunay na Kristiyano ang isang tao na walang Espiritu ni Kristo? 이 보면 사도 바울이 에베소 교인에게 아주 놀라운 질문을 합니다. 너희가 믿을 때에 성령을 받았느냐? Tingnan natin ang Magawa chapter 19. Makikita natin si Apostol Pablo na nagtatanong sa mga mananampalataya sa Efeso ng isang nakapagtataka ng tanong. Nang kayo sumampalataya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo? 이 나름 신앙생활을 열심히 하는 에베소 교인들이 우리는 성령의 계심을 듣지도 못하는구나 라고 대답했습니다. Bagamat sila may matinding pananampalataya, ang mga mananampalataya sa Efeso ay sumagot, wala kaming narinig ng Espiritu Santo. 여러분은 예수님을 믿을 때 성령을 받은 진정한 크리스천입니까? Tunay ka bang isang Kristiyano na tumanggap ng Espiritu Santo na sumampalataya ka kay Kristo? 성령은 누구인지, 성령이 하시는 일이 무엇인지, 그리고 왜 성령 충만을 삼아야 하는지를 살펴보고자 합니다. Habang lumalapit tayo sa linggo ng Pentecostes, tuklasin natin kung sino ang Espiritu, ano ang ginagawa ng Espiritu, at bakit dapat nating taitin na hangarin ng mapuspos ng Espiritu. 먼저 성령을 바로 아는 것이 중요합니다. 성령은 누구입니까? Una, mahalaga na maunawaan natin kung sino ang Espiritu. 파라클레토스, 홀리스프릿, 상담자, 조력자, 위로자, 친구, 변호사, 하나님은 성부 하나님, 성자 예수님, 성령 하나님으로 세 분 삼위로 계시는데 서로 차별이 없습니다. Ang Espiritu Santo ay ang tagapagtaguyod. Ang banal na Espiritu ay tagapayo, tagapagtanggol, tagapag-aliw at kaibigan. Ang Diyos ay may tatlong persona. Ang Diyos Ama, ang Anak na si Jesucristo, ang banal na Espiritu ng Diyos, kilala bilang Trinity. Tatlong persona na walang pagkakaiba. 성부 하나님이 제일 높고 아들 예수님이 그 다음이고 성령 하나님은 제일 때 열등한 분이 결코 아닙니다. Ang Diyos Ama, sinundan ng Anak na si Jesucristo, at ang banal na Espiritu ng Diyos ay hindi mas mababa. 하나님이신 성부 하나님, 성자 예수님, 성령 하나님은 함께 영원하시고 함께 동등하시며 동일한 본질을 갖고 계시지만 각각 구별된 인격으로 일체적 연합을 이루어 존재하시며 사역하십니다. Ang Trinity of God, ang Ama,
가지고 있고 또 죄를 지으며 살고 있는데 우리가 거듭났다는 것을 어떻게 할 수 있을까요? Kung gayon, paano mo malalaman? Bagamat mayroong pahinlaman at paggawa ng mga kasalanan, paano natin malalaman na tayo ay pinanganak na muli? 성령이 임하시면 죄에 대해서 탄식하게 되고 성령의 뜻에 감동되고 하늘에 속한 산소만을 가지게 됩니다. Kapag ang Espiritu ay dumating sa atin, nagsisimula tayong dumarating dahil sa kasalanan. Labis na naaantig ng Espiritu at nagkakaroon ng makalangit na hangarin. 그 몇 가지 증거를 확인합니다. Tingnan natin ang ilang mga ebidensya. 원, 여러분은 하나님을 아버지라고 부르십니까? Una, tinatawag mo ba ang Diyos na iyong Ama? 그렇다면 성령으로 거듭났습니다. 왜냐하면 아들이니까 당연히 하나님을 아버지라고 부르는 것이죠. Kung gayon, ikaw ay pinanganak na muli sa pamamagitan ng Espiritu. Amen? 갈라디아서 4장 6절에 너희가 아들이므로 하나님의 그 아들이 성령을 우리 마음 가운데 보내사 아바 아버지라 부르게 하셨느니라. Sinasabi sa Galatia chapter 4 verse 6, at sapagkat kayo'y mga anak, ipinadala ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw ng Ama, Ama ko. 여러분이 하나님을 살아계신 하나님만이 아니라 내 아버지로 믿어져 하나님 아버지라고 부르는 자라면 성령으로 거듭 태어난 줄 믿으시길 바랍니다. Kung naniniwala ka na silang sa buhay na Diyos, kung itinatawag mo rin siyang iyong Ama, kaya paniwalaan mo ikaw ay pinanganak na muli sa pamamagitan ng Espiritu. Amen? 죽으시고 Amen! 아멘. Naniniwala ka ba na si Jesucristo na namatay at nabuhay na muli sa krus bilang iyong Panginoon? Amen! 그렇다면 성령으로 거듭났습니다. 고린도전서 12장 3절을 읽습니다. 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할 수 없느니라. Kung gayon, ikaw ay pinanganak na muli sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasabi ng unang Korinto chapter 12 verse 3, walang sino man ang maaaring nagsabi na si Jesus ay Panginoon maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amen! 예수님이 나를 위해 죽으시고 부활하셨음을 믿습니까? 그 예수님이 나의 구원자여 나의 주되심을 믿습니까? Naniniwala ka ba na si Jesus ay namatay? At nabuhay na muli para sa iyo? Naniniwala ka ba na si Jesus ang iyong tagapagligtas at Panginoon? Amen! 그런데 누가 예수님을 믿는 그 믿음을 주셨습니까? 내가 예수님을 믿는 것이 아닙니다. Ngunit sino nagbigay sa iyo ng pananampalataya upang maniwala kay Jesucristo? Hindi ako ang naniniwala kay Jesucristo. 성령님이 우리에게 예수님을 믿는 믿음을 선물해 주셨기 때문에 우리가 거듭나 예수님을 주로 믿게 된 줄 깨닫기 바랍니다. Ito ay dahil sa Espiritu na nagbibigay sa atin ng pananampalataya upang maniwala kay Jesucristo, kaya tayo ay sumampalataya sa Kanya bilang ating Panginoon. Amen po ba? 여러분은 주일이 되면 무슨 일이 있어도 발걸음이 교회로 향하십니까? Nakikita mo ba ang iyong sarili na nagsisimba tuwing linggo? Ano man ang mangyari? 그렇다면 성령으로 거듭났습니다. 왜냐하면 우리가 성령으로 거듭난 하나님의 자녀에게 주이며 아버지 집인 교회를 찾는 것은 당연한 것이죠. Kung gayon, ikaw ay pinanganak na muli sa pamamagitan ng Espiritu. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos na pinanganak muli sa pamamagitan ng Espiritu, likas sa atin na hanapin ang buhay na Ama, ang simbahan tuwing linggo. 오늘 교회로 오는 발걸음도 내가 오는 것 같지만 그렇지 않습니다. 성령님이 내 발걸음을 인도해 주실 줄 깨닫기 바랍니다. Sa mga tuwing, ang pagpunta sa simbahan na katulad ng isang ina na nagdala sa atin sa pananampalataya ay nagdudulot ng kapayapaan sa ating mga puso. 우리가 성령으로 거듭난 것을 어떻게 할 수 있습니까? Maaaring tila nasa ating desisyon na pumunta sa simbahan ngayon. 우리가 하나님의 자녀를 거듭난 것을 의식할 수 없지만 성령께서 우리를
예, 나는 성령을 확실히 받았습니다. 내가 성령을 받았기에 하나님을 아버지라 부르고 예수님을 주로 믿고 늘 교회에 나와 예배하고 말씀 듣고 기도하는 것이 즐겁고 행복하기 때문입니다라고 답하시면 100점입니다. Tunay na tinatanggap ko ang Espiritu. Tinatawag ko ang Diyos na aking Ama at naniniwala kay Jesus bilang aking Panginoon. Natutuwa sa pagpunta sa simbahan upang maglingkod sa Kanya. Makinig sa Kanyang salita at manalangin dahil nagdudulot mo sa akin ng kagalakan at kasiyahan. 성령님은 우리의 성품을 변화시킵니다. Binabago ba ng Espiritu ang ating pagkatao? 사람이 예수님을 믿으면 달라집니까? 절대로 달라지지 않습니까? 달라집니다. Nagbabago ba ang isang tao kapag siya ay naniniwala kay Jesus? Amen! 그 증거가 저와 여러분입니다. 성령님이 우리 속에 내주하시면 변화시킵니다. Ang ebidensya ay ikaw, ako, kapag ang Espiritu ay dumating sa akin, binabago niya tayo. Amen! 성령은 우리를 새롭게 합니다. 왜냐하면 우리 가운데 성령의 열매가 맺히기 때문입니다. 성령의 열매가 무엇입니까? Ginagawa tayong bago ng banal na Espiritu. Dahil ang bunga ng Espiritu ay sumisibol sa akin. Ano ang mga bunga ng Espiritu? 성령의 열매가 우리 인생 가운데 많이 열려 온전히 변화되기를 소원하면서 하나씩 헤아리며 완성합니다. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라. 갈라디아서 5장 22절 말씀. Isipin at unawain natin ang Galatians chapter 5 verse 22. Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpapasensya, kabutihan, kabanalan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. 이런 놀라운 성령의 열매가 여러분의 인생에 하나의 맺히길 축복합니다. 축복합니다. Ito ang aking panalangin na ang kahangahangang bunga ng Espiritu ay mahayag ng sagana sa iyong buhay. Amen? 성령의 열매가 몇 가지입니까? 9가지 열매입니다. Ilan ang mga bunga ng Espiritu? Mayroong siyam na bunga. 참 흥미로운 것은 성령의 열매가 9가지 열매인데 9가지 열매가 아닙니다. 성령의 열매는 단순입니다. 복수가 아닙니다. 하나의 열매입니다. Nakakatuwa na pagkakat mayroong siyam na bunga ng Espiritu, hindi ito siyam na magkakahiwalay na bunga. Ito ay isang bunga. 그래서 누구는 사랑의 열매만 맺고 누구는 희락의 열매를 맺는 것이 아닙니다. 또 나는 사랑의 열매를 있는데 절제 열매가 없어 라고 말하는 것도 옳지 않습니다. Kaya hindi ito nagsasabing ang isang tao ay mayroon lamang bunga ng pag-ibig, habang ang isa ay mayroon lamang bunga ng kagalakan. O hindi tama na sabihin, mayroon akong bunga ng pag-ibig, ngunit kulang ako sa bunga ng pagpipigil sa sarili. 성령의 열매는 오미자처럼 여러 맛을 가진 하나의 열매입니다. Ang bunga ng Espiritu ay tulad ng isang umiga berry na may maraming lasa. 단맛, 신맛, 쓴맛, 짠맛, 매운맛 이렇게 5가지의 맛이 나와서 오미자라고 하지 않습니까? 마찬가지로 성령의 열매를 맺는 사람은 9가지 인격의 맛이 나는 것입니다. Tulad ng isang umiga berry na may limang lasa, matamis, maasim, mapait, maalat at maanghang. Gayon din ang isang taong puspos ng Espiritu ay nagpapakita ng mga magkakatugmang siyang na lasa ng karakter o pag-uugali. 사랑의 맛, 희락의 맛, 화평의 맛, 오래 참음, 자비, 양성, 충성, 온유,
Lord,